Ayun. Update tayo sa ating EZ12 na Trident Digital Mixer. Ayan, yung mixer natin before na EZ12, yung color niya ay red-black combination. Ngayon, nabago na ito. Ito na yung ating bagong color. So, yung color combination niya, black and gray naman. Tapos, parang may pagka-chrome yung kulay nito sa slider. Ganyan, ang ganda niya. Parang hindi siya ganun ka-appreciated sa picture or depende sa angle ng picture ninyo. Pero sa personal, ang ganda ng ano niya. Ma-appreciate nyo siya sa personal pag nakita ninyo. Ayan, ang ganda niya. Ito na yung bagong color. Same na same pa rin siya sa dating EZ12 natin na digital mixer. Yung ngayon, mas in-upgrade lang siya. So, check natin yung mga bagong specs ng ating EZ12 digital mixer. Bounce. Okay, dito muna tayo sa kung ano ang kasama sa package ng ating EZ12 na digital mixer. So, eto siya. Meron na siyang power cable or AC cord, heavy duty. Ayan, makapal yung pagka-cord niya. Tapos, yung kanyang antenna at yung kanyang user manual. Okay, wait lang. Sa user manual niya, maganda na rin yung kanyang user manual kasi color na siya. Ayan, so nakikita ninyo, yung color dati ng ating EZ12 ay ganito. Red and black yung combination. Ngayon, ganito na siya. Gray and black. Or may pagka-silver yung, ano niya, yung side niya. Ganito na kanyang user manual. So, mas maganda na siya, mas presentable. Colored na rin. Ayan, may kasama rin siyang warranty card. At yung isa pang user manual. Ayan, bali dalawa yung kasama niyang user manual. At yung pinaka-highlights sa ating EZ12 ngayon ay meron siyang kasamang USB. Ang USB ay para sa kanyang software na i-install ninyo sa inyong mga PC or laptop para makontrol ninyo ang digital mixer sa inyong mga computers or laptops. Ayan, try natin yan. Okay, isa-isahin natin yung functions ng ating EZ12 Trident Digital Mixer. Meron itong 7 inches touchscreen display. Ayan siya, colored. So, dito lalabas yung mga ng ating digital mixer. At dito naman na side, meron siyang gain at 48 volts na phantom power. At dito, para sa kanyang equalizer or EQ1, 2, 3, and 4. Yung letter G na button, para yan sa gain. Yung F, para sa pag-adjust ng center frequency. At ang Q ay para naman sa bandwidth ng center frequency. Ayan yung functions ng ating dito na area. At dito na area, dito naman ang ating bus assignment. Ayan, meron dito yung low pass and high pass. Yung left and right natin sa main volume. Tapos yung pan. Meron din dito yung ating FX1 and FX2. Bali, yung ating EZ12 digital mixer ay merong dalawang effects. Tapos, yung ating mga auxiliary. Ayan siya, auxiliary 1 hanggang 6. Meron tayong 6 na auxiliary. Okay, dito tayo na area. Ito naman yung control ng ating bawat channels. Ayan siya. Pag mag-select ka dito, yung lalabas sa screen niyo ay kung ay yung control ng bawat channels na to. So, pag halimbawa, mag-select ka ng channel 1. Ito, select mo to. Lalabas dito yung ng channel 1 mo, tapos saka ka mag-adjust ng iyong channel 1. Tapos, ito naman, ito yung faders, nakalagay dito, channel 1, channel 9, 10, auxiliary 1, EQ1. So, ang ibig sabihin ng mga ito, halimbawa dito sa, nakikita nyo yan, 1 to 4, faders. Halimbawa, nag-press kayo ng 1, yung magiging function nitong faders ninyo ay channel 1 hanggang 8. Pag nasa 2 kayo, yung function niya, nasa channel 9, 9, 10, 11, 12, digital, DG, ko kung ano itong DG, FX1, FX2, yan yung function ng pangalawang or number 2 natin na selection dito sa faders. Pag nasa 3 naman tayo, yung naka-function niya, auxiliary 1, auxiliary 2, auxiliary 3, hanggang 6. Yan yung function ng ating 3. Pag nag-select kayo sa 4, yung functions niya ay yung EQ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at 8. Ayan yung mga functions ng fader kapag dito kayo nag-press ng select. Yan, kung anong number, ito yung magiging function niya sa taas. Dito naman na area, meron tayong USB
at USB lamp. Ayan, itong USB para sa ating MP3 player or USB, mag-record kayo. Dito lang yon. At yung isang USB slot para naman sa USB lamp kung gusto niyo ninyo na may ilaw kayo. Ito yung mga play pause niya. Meron siyang Bluetooth connection. Tapos may select at may record na rin. Dito naman sa kabila. Dito naman sa control. Ayan, may control knob tayo dito para sa kanyang high pass and low pass. Meron sa kanyang headset or headphone. Dito lang yung ano ninyo. At meron din siyang copy and save. Copy and paste pala yung function nito. At ito yung kanyang menu or yung kanyang settings. Dito ang ating power on and off button. Ito yung mga mix na to. Kung magsisave kayo ng inyong mga kung halimbawa may setup kayo na yun, pwede nyo siyang isave dito. Na sa user manual naman yung kung paano mag-save ng inyong mga setup dito. Ito na area para naman sa inyong main volume, main controls. Ayan. Meron kayo ditong solo at mute. Okay, dito naman tayo sa likod ng ating digital mixer ng EC12. Meron tayo dito lagayan ng power cord or AC cable. May power on and off din siya. So maliban doon sa na power on and off, meron pa rin siyang pinaka main power on and off button. Ito naman para sa kanyang antenna. May lagayan din siya dito para sa optical, para sa USB to PC na connection. So gagamit kayo ng USB interface na cable dito. Tapos dito sa input 11, 12, 9, 10, ito naman yung para sa stereo natin. Meron tayo ditong para sa headphone slot natin. Ito yung foot switch para naman sa mga external na effects. Pwede nyo yan ilagay dito. At yung main out natin, ito siya, main left, main right, PL. At meron din tayong XLR. Tapos dito, ang ating auxiliary 1 hanggang 6. At sa taas niyan, naka-universal rin yung slot natin dito. Pwedeng XLR, pwedeng PL. So, ganyan na yung slot ng ating mic, line 1 hanggang 8. Yung AC12. Testing natin sa kanyang software. Power on muna natin. Yun, gumalaw yung kanyang mga ano. Unang lalabas, system start up. Ayan yung kanyang display. Pag nandito ka sa kanyang menu, ganyan yung lalabas. Set nyo yung language sa English. And then pwede kayo mag-set sa kanyang brightness, demo, scene. Ayan, ito yung mga scene niya kung ano yung inyong mga na-save. Tapos, reset. Pag reset factory, try natin yung demo. Ayan, start natin. Ayan siya. Okay, so demo na naka-install dito sa ating EZ12. Ganyan lang siya, kaya wag na kayong mag-expect ng higit pa. Tapos, okay, this time, testing naman natin sa ating Bluetooth connection. DSP Audio 2, try natin. Pairing. Pair. Connected. Yun na yun, boy. Pag nag-connect siya. Tapos, play natin. Okay, working na ang ating Bluetooth connection. Nasa loob tayo ng office kaya wala tayong speaker na gamit. Kaya para-paraan tayo. Nandito ang ating Curve 2 audio mixer para ma-record ang out ng ating EZ12. Try natin yung pag-connect natin sa PC. So, kailangan natin yung USB audio interface na cable. Pero, sad to say, wala pang kasama yung ating mixer sa package. Kaya kayo na lang mag-provide. Yung kasama niya lang ay itong USB para sa kanyang program na ilalagay ninyo sa inyong mga laptop or PC. So, ito na tayo. Ayan, ito yung gamit natin. Ito USB. Lagay natin sa ating PC. Yan, kabit ko siya. Iyan ang mga hours. Ngayon mo dyan kung ano yung mangyayari. Yan, pagka-kabit natin. Yan, wala pa nangyayari. Open natin yung, dito kayo sa. Ito yung application ng ating mixer. So, open natin yan. Ayan yung lalabas. Tingnan mo dito sa screen. Ayan, connected na siya. Kaya, dito ka na magko-control ng iyong digital mixer. Hindi, makikita nyo dito wala na siyang display. So, dito na kayo sa PC ninyo.
Since gamit natin yung USB slot ng ating digital mixer, wala tayong gamit na speaker dito. Kaya yung ginawa, nag-connect na lang ako ng isa pang audio mixer, Curve 2 interface, para ma-record natin yung audio ng ating digital mixer. Yan, ito yung ginamit ko. Audio interface cable pa rin. Connect ko sa phone na gamit ko ngayon. Ayan, as of now, control na natin ng ating digital mixer EZ12 sa ating PC or computer. Gumamit pala ako ng YouTube or sa YouTube ako kumuha para makaplay ng music. Ang gagawin nyo lang pala para matransfer ang app sa inyong mga PC or laptop, pagka-insert ninyo ng USB sa inyong mga laptop or PC, copy nyo lang ang files na laman nito at i-paste nyo lang sa inyong mga desktop. Ganun lang kadali mag-install ng ating application para makontrol sa laptop or PC ang ating EZ12. Okay, hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa ating bagong video. Maraming salamat!